Naranasan mo na bang tumingin sa isang mapa o kaya sa isang napakagandang dashboard ng mga datos sa opisina? Yung tipong nakalatag na lahat ng bar graphs at demographics sa screen mo, tapos bigla mong naisip na kilalang kilala mo na yung buong komunidad dahil nakikita mo yung mga numero? Oo, madalis tayong mahulog sa ganyang ilusyon. Nakakabigay kasi ng kakaibang kumpiyansa yung mga numero eh. Napakakomportable sa pakiramdam na kapag nailagay mo na ang lahat sa maayos na kategorya, parang naiintindihan mo na agad yung buong sitwasyon sa ibaba. 'Di ba? Parang kontrolado mo na lahat. Pero paano kung yung mismong pagtingin natin sa mga mapa ang siya palang nagbubulag sa atin? Para sa malalimang pagtalakay natin ngayon, sinilip namin ang ilang theological essays at community organizing research na nagbabasag sa kaisipang yan. Ang sentro ng mga dokumentong ito ay yung konsepto ng mapping people, not just places, o yung pagmamapa sa mga tao, hindi lang sa mga lugar. At ang misyon nating dito ay baguhin talaga yung pananaw mo bilang isang leader or organizer. Ipapakita ng mga sanggunian natin na ang tunay na estratehiya, sa negosyo man yan o sa lokal na pamamahala, ay hindi nakasalalay sa pagtingin sa mga teritoryo. Tama, nakasalalay ito sa pag-unawa kung paano nakaugnay ang mga tao sa isa't isa. Um, Simulan natin sa unang konsepto. Pilit binabasag ng mga dokumento yung labis nating pag-asa sa mga kategorya, tulad ng youth sector o kaya low-income families. Oo, mabilis kasi nating binabansagan ng mga grupo. Madali siyang gamitin sa paggawa ng budget o pag-allocate ng resources. Pero nagbabala ang mga mananaliksik na may malaking moral risk o panganib sa moralidad ang ganitong pananaw. Wait, paano naging moral risk yun? Parang normal lang naman sa planning na magkategorya tayo, di ba? Kasi kapag mabilis nating ginagawang abstrakto ang isang pamayanan, yung mga tao nagiging simpleng kategorya na lang sa isip natin. Ang isang kategorya, hindi marunong umiyak. Walang demographic data ang kakatok sa pinto mo sa madaling araw dahil may sakit ang anak niya. Ayun, grabe yung point na yun. Habang binabasa ko yan, naisip ko yung isang analogya. Parang paggamit ng GPS sa biyahe. Sasabihin ng GPS kung saan yung bahay at gaano karami ang nakatira doon ayon sa census data. Eksakto. Pero hinding-hindi masasabi ng satellite sa iyo kung sinong ama sa loob ng bahay na yon ang nakaupo sa dilim, nahihiyang umuwi dahil kaninang umaga lang nawalan siya ng trabaho. Totoo yan. Hindi nasasagap ng cell tower ang takot o gutom ng tao. Kapag mga data points na lang sila, nagiging napakadali para sa atin na maging manhid sa pagdurusa nila. Titingin na lang tayo sa patterns, imbes na sa mga pangalan. At kapag naging pattern na lang sila, napakadali rin nilang baliwalain. May magandang halimbawa nito sa isang theological essay na binasa natin tungkol sa kwento ng Good Samaritan. Pamilyar ka siguro sa kwentong ito. Oo, yung dumaan ang pari at ang Levites sa taong sugatan sa gilid ng daan at iniwasan nila ito. Lagi nating iniisip na napakasama nilang tao. Pero medyo iba yung pagsusuri ng may akda rito eh. Tinitingnan kasi ng teksto na biktima sila ng sarili nilang mga kategorya. Bilang mga opisyal ng templo, may mahigpit silang sinusunod na teolohiya tungkol sa ritual ng kalinisan. At may mga obligasyon sila sa schedule. Abala sila sa kategorya ng tungkulin nila. Kaya nung nakita nila yung dugo ang tao, ang naisip nila agad, baka hindi sila makapagsagawa ng ritual kapag humawak sila ng dugo. Imbes na taong nangangailangan, nakita nila ito bilang potensyal na paglabag sa kategorya nila. Tama, dumaan sila sa isang kategorya. Pero ang Samaritano na itinuturing na kaaway ng mga Hudyo noong panahong iyon ay huminto. Bakit? Dahil huminto siya para sa isang tao. Isipin mo na lang yan sa sarili mong opisina. Kapag nagbawas ng tao ang kumpanya gamit ang spreadsheet, napakadaling gawin ng mga executives dahil numero lang ang binubura nila. Tingnan mo yung mga targets mo ngayon. Tao pa ba ang nakikita mo o nagiging numero na lang sila na kailangang i-cross out? Yan ang malaking hamon sa atin. Kung mapanganib palang sukatin ng tagumpay gamit ang malalawak na mapa o demographics, saan tayo dapat tumingin? Ang sagot sa mga pag-aaral, kailangan nating tumingin sa loob ng mga tahanan,
sa sambahayan. Dito lumalalim yung usapan natin. Sinasabi sa dokumento na ang sambahayan ang totoong sentro kung saan nahuhubog ang tiwala. At linawin natin, hindi lang ito yung typical na nuclear family na may nanay, tatay at 2 anak. Oo, napakakomplikado ng sambahayan sa totoong buhay. Kasama rito yung mga lolo at lola na nagpapalaki ng apo dahil nasa abroad ang mga magulang. O kaya mga extended families na nagsasalo sa iisang bubong dahil sa pangangailangang pinansyal. Kahit yung mga kaibigang nag-aambagan sa upa, di ba? Sila rin yun. Pero wait, may gusto kong i-push back. Nasa modernong era na tayo. Ang bawat tao sa loob ng bahay ngayon may kanya-kanyang kwarto at sariling smartphone. Oo, iba-iba na ang mga TikTok algorithms na nagpapakain ng impormasyon sa kanila. 'Di ba? Kaya sa marketing man o sa pag-oorganisa ng community, hindi ba mas madali na i-target na lang ang bawat individual sa phone nila kaysa intindihin pa yung komplikadong dynamics ng pamilya? Magatarungan yung pagdududa mo. At yan nga ang modelo ng maraming tech companies ngayon. Pero ipinapakita sa community organizing research na ang impormasyon ay pumapasok sa individual. Pero ang tunay na pagtitiwala ay sinasala pa rin ng komunidad sa paligid niya. So ibig sabihin, hindi tayo nakahiwalay na data points na naglalakad ng mag-isa sa mundo. Nakakabit pa rin tayo sa isang network ng mga relasyon. Eksakto. Kahit gaano kaganda ang ad mo sa social media, kung sinasabi ng buong pamilya mo sa hapagkainan na scam ang produktong iyon o sinungaling ang politikong iyon, malamang maniniwala ka sa pamilya mo. Kaya pala binigyan diin yung modelo ni Jesus sa isa sa mga case studies natin. Hindi siya ng target ng mga individual mula sa itaas ng bundok o sa plaza lang. Pumasok siya sa mga bahay katulad nung nangyari kay Zaccheo. Oo, yung tax collector na iniiwasan ng lipunan. Nang lapitan siya ni Jesus, hindi siya nagbigay ng sermon sa kalye. Sabi niya, kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Tapos nung nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Zaccheo sa loob ng bahay niya, ano sabi ni Jesus? Hindi niya sinabing ang kaligtasan ay dumating sa isang individual. Ang sabi niya, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayang ito. Makikita mo doon na ang pagbabago ay dumadaloy talaga sa mga ugat ng pamilya. Kapag nabago ang pananaw ng isang padre de pamilya o ng isang ina, apektado ang buong ecosystem ng bahay na yon. Okay, pero nagiiwan ito ng isang malaking problema sa totoong buhay. Kung hindi pala tayo dapat tumingin sa mapa at dapat tayong tumutok sa kung ano ang nangyayari sa loob ng mga tahanan, paano naman tayo papasok doon bilang mga outsider? Hindi ka naman pwedeng kumatok na lang bigla sa pinto ng may pinto at magdemand na pagkatiwalaan ka, di ba? Dito inilalatag ng mga dokumento natin ang konsepto ng relationship pathways o yung mga nakatagong tulay ng komunidad. Yung mga tinatawag na hidden connectors? Sinasabi dito na ang tunay na kapangyarihan at impluensya sa isang komunidad ay wala sa mga taong may matataas na titulo tulad ng mayor o barangay captain. Wala yan sa CEO na nasa penthouse, nasa mga taong hindi napapansin. Sila yung mga tricycle driver sa kanto na nakakarinig ng lahat ng problema at kwento ng pasahero. Sila yung mga school janitor na unang nakapapansin kung sinong bata ang binubuli. O kaya yung nagtitinda sa sari-sari store. O yung lola na laging nakaupo sa lapas ng bahay niya, nagmamasid. Silang nakakaalam kung sino ang nagugutom at sino ang nahihiyang humingi ng tulong. Sila ang may hawak ng totoong pulso ng lugar. At sila rin ang may hawak ng susi sa pinto ng mga sambahayan. Gusto kong balikan natin yung isang napakagandang case study sa dokumento tungkol sa isang church team na nag-organize ng malaking outreach. Ay, nakakatuwa at nakakaiyak yung kwentong ito. Pumasok sila na may pinakamagagandang plano. Gumawa sila ng demographical survey, gumastos sa flyers, nag-set up ng malaking event sa covered court. Inaasahan nilang dadagsa ang mga tao dahil nasa papel lahat ng kailangan ng community. Pero nung dumating ang araw ng event, halos walang pumunta. Nabigo sila. Tinignan nila ang data nila at nagtaka bakit walang dumating. Klasikong halimbawa ito ng pamumuhunan sa ano at saan nang walang pag-unawa sa sino at paano. Tapos, nagbago ang buong kwento dahil sa iisang miyembro ng team nila. Isang simpleng babae na nag-iba ng diskarte. Hindi siya namigay ng flyers or nag-ayos ng sound system. Ang ginawa niya,
tumambay lang siya araw-araw sa isang maliit na sari-sari store. Bumibili lang siya ng palamig, nakikipagkwentuhan sa may-ari, at nakikinig sa mga nanay na bumibili roon. Tinatanong niya ang mga pasanin nila. Wala siyang pinipilit na programa. Unti-unti, nagtiwala ang may-ari ng tindahan. Sa kanyang tinitiwala, nagtiwala rin ng ordinaryong tao. At dahil nakuha niya yung tiwala ng sari-sari store vendor na siyang hidden connector sa lugar na yun, yung vendor na mismo ang nagsabi sa mga tao na mapagkakatiwalaan sila. Biglang nagbukas ang mga pinto ng mga bahay. Ipinapakita dito na hindi mo pwedeng ipilit ang tiwala kahit gaano pa kaganda ang intensyon mo. Dumadaan ito sa mga taong napatunayan ng totoo at laging naroon bago ka pa dumating. Kaya pala minsan pumapalpak ang mga plano natin. Hindi dahil ayaw ng tao sa mensahe natin, kundi hindi tayo dumaan sa mga tulay na binuo na nila. Naisip ko tuloy, kapag tiningnan mo sila sa mas modernong pananaw, parang isang Wi-Fi network ito eh. Wi-Fi network? Paano nangyari yun? Itong mga hidden connectors, yung tricycle driver o tendera, sila yung mga routers ng komunidad. Kahit gaano kalakas ang signal na binabato mo mula sa main tower mo o gaano kalaki ang budget mo sa marketing, hindi ka makakakonekta sa mga tao sa loob kung hindi ka dadaan sa mga routers na ito. Tatalbog lang ang signal mo sa pader. Ang ganda ng analogy na yan. Malino na ipinapakita ng problema ay hindi palaging sa signal, kundi sa access. Maraming ahensya at kumpanya ang gumagastos ng bilyon-bilyon sa pagpapalakas ng signal, pero walang inilalaang oras para bumuo ng relasyon sa mga routers ng komunidad. Pero wait lang, may nakikita akong malaking issue rito kung dadalhin natin sa totoong buhay. Kung natutunan ko ngayon na yung sari-sari store vendor pala ang router para makuha ko ang suporta nila, lalapitan ko siya. Kakaibiganin ko siya. Oo, natural lang yun, di ba? Pero ang totoo, ginagawa ko lang ito para mapunta ang mga tao sa event ko o para ma-hit ko yung target KPIs ko sa opisina. Hindi ba napaka-manipulatibo nun? Parang ginagamit ko lang siyang kasangkapan. Napakahusay na tanong niyan, at yan ang eksaktong panganib na binabalaan sa huling bahagi ng mga dokumento natin. Yan ang tinatawag ng mga mananaliksik na instrumentalism, yung paggamit sa kapwa bilang instrumento lang para makamit ang pansariling layunin. May hahalin tulad natin yan sa transactional networking sa opisina eh. Yung kakausap ka lang ng katrabaho mo dahil may kailangan siyang pabor. Tapos kapag nakuha na niya, hindi ka nakilala. Napakasakit sa pakihamdam kapag na-realize mong kinaibigan ka lang para doon. Oo, nararamdaman kasi ng mga tao kapag peke ka. Kaya dito ipinapasok ng mga teologo ang tinatawag na theology of presence o teolohiya ng presensya. Tiningnan nila muli ang buhay ni Jesus bilang halimbawa. Paano niya ginawa yun nang hindi nagiging manipulative? Hindi siya nakipagkaibigan para manggamit o magparami ng followers para sa isang kampanya. Nakipagkaibigan siya para ibalik ang dangal ng mga tao, tulad nung pagalingin niya ang babaeng dinudugo ng 12 taon. Ay oo, sa kultura nila noon itinuturing na marumi at bawal hawakan ng babaeng yon, di ba? Pwede sanang naglakad na lang si Jesus nung gumaling siya at ginamit itong PR stunt. Pero huminto siya, hinanap niya yung babae at tinawag na anak. Ibinalik niya ang identidad nito. Ganyan din ang nangyari sa babae sa balon, sa Samaria. Ang presensya o yung presence ay palaging mas mahalaga kaysa sa performance. Ang tunay na leader, umuupo at nakikinig muna ng matagal bago magsalita. Kaya sa modernong konteksto, ang layunin mo sa pakikipag-ugnayan sa tricycle driver o janitor ay hindi para gamitin sila. Ang layunin mo ay kilalanin ang halaga nila at pakinggan ang kwento nila. At igalang ang kanilang karanasan. Ang tiwala ay hindi namumuo dahil sa bilis ng aksyon mo, kundi sa pagiging pare-pareho mo sa pagmamahal sa kanila. Ang proyekto ay may katapusan at may report. Pero ang kapwa-tao ay may pangalan at minamahal ng walang hinihintay na kapalit. Yan ang mensaheng kailangan nating baunin. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling magsalita o magkaroon ng pinakamagandang PowerPoint presentation na puno ng statistics. Kailangan mo lang maging taong mapagkakatiwalaan na laging naroon. Kahit tapos na yung kinatawag nating novelty o yung panimulang sigla ng isang proyekto, nandun ka pa rin.
Kapag nawala na ang mga nagliliwanag na kamera at tinanggal na ang mga patarpulin, uminom ka pa rin ba ng kape kasama nila? Ang galing nun. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat, mula sa panganib ng pagkakategorya bilang numero hanggang sa paghanap sa mga hidden connectors, ano ang pinaka-bottom line natin dito? Ang makikita natin ay ang tunay na pagsusuri sa isang komunidad o organisasyon ay hindi nasusukat sa kung gaano kaganda ang mapa mo. Nasusukat ito sa lalim ng pagkakaalam mo sa mga individual at sa mga nakatagong ugnayan na nagpapatakbo sa lugar na iyon. Napakalaking pagbabago sa pananaw nito para sa atin. Bago tayo maghiwalay, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na sana'y pag-isipan mong mabuti. Paano kaya kung ang pinakamahalagang tao na kailangan mo para magtagumpay sa susunod mong malaking proyekto ay hindi ang CEO na nakaupo sa boardroom o ang opisyal ng gobyerno? Totoo yan. Malaking posibilidad na hindi sila. Paano kung siya yung taong tahimik na nagwawali sa labas ng opisina mo araw-araw o yung nagtitimpla ng kape sa kanto na palaging nakikinig at nakakaalam ng totoong nararamdaman ng lahat ng empleyado? Paano mag-iiba ang takbo ng pamumuno mo kung bukas na bukas din sa kanya ka magsisimulang makinig? Sabi nga natin kanina, hindi nakikita sa GPS ang lahat ng mahalagang detalye. Minsan, kailangan mong ibaba ang mapa at tingnan ng buong puso ang taong nakatayo mismo sa harap mo. Hanggang sa muli sa ating susunod na malalimang pagtalakay.